alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating dahil nga dito ako Sa nagpunta. programa tayo. Oo. yan. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to sapagkat 3 days matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Kasado na ho ang susunod na hearing ng lehitimong Blue Ribbon Committee. At yan ho sa June 11. Kailangan ho talaga pagka binabanggit natin ng Blue Ribbon, dapat merong lehitimo. Kasi yung kay Erwin Tulfo, hindi ho lehitimo yun. Unconstitutional ho yung ginawa nila. At itong si Senator Rodante Marcoleta, pinaliwanag na yan ng napakaraming beses doon sa ating mga naunang video. Maging itong si Drilon, pinagre-resign itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa anong kadahilanan? Kasi nga, siya pa rin ang Senate President mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. At dito rin ho sa video na to, itong si Erwin Tulfo, pambihira naman talaga, oo. Nagsampa na ng sinampahan na ng formal na kaso yung ating mga magigiting na Marines. At dito sa video na to, papakinggan ho natin ang kanyang mga hanas. Partida ha, sa lagay na yan hindi pa ho siya affected doon sa mga siniwalat ng ating mga magigiting na Marines kung ano yung mga hiling ni Sen Erwin at yung mga di umanong idinideliver sa kanya. Ha? Matindi ho yan. Pero bago lahat na nga sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo yan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dito kay Erwin, dito kay Erwin Tulfo at dito kay Senator Rodante Marcoleta, gusto ko munang ipakita sa inyo ang kung paano tanggapin ng sambayan ng Pilipino yung ginagawa nitong si Senator Alan Peter Senate PH, ano ka ba naman? Senate President nga. Dapat kinukumpleto natin yung mga titulo ngayong mga panahon na to kasi maraming mapagpanggap maraming mga impostor. Maraming nangaagaw ng kapangyarihan. Kaya kailangan pagka binanggit natin ng Blue Ribbon, dapat may lehitimo. Kasi merong hindi lehitimo. Etong kay Senator Rodante Marcoleta, yan ang lehitimo. Yung kay Erwin Tulfo, hindi lehitimo. Kasi unconstitutional yung ginawa nilang proseso noong diniklara nilang bakante lahat ng committee chairmanship. Ito ho muna mga kababayan. Dapat meron tayong benchmark kung tawagin, di ba? Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos dito sa PH Update. Kailan ipinost tong ano na to? Nasa ano ho tayo? Nasa FB page tayo ng Senate. Senate of the Philippines. Ayan ho. Ayan, Senate of the Philippines. Ito ay nung June 5. Bago ito nag-anunsyo ng magkakaroon ng hearing ang Blue Ribbon. Diba? Bago magkaroon ng napakaraming alingas-ngas o sagutan sa magkabilang panig. Dito ho, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggapin ng ating mga kababayan yung mga sinasabi ng paksyon ng Malacanang at yung paksyon ng taong bayan. Kailangan talaga. Yung paksyon nitong si Tuta Soto, ditong si Gwin Gatchalian, paksyon ho yan ng Malacanang. Itong kay SP Cayetano, paksyon ho yan ng sambayan ng Pilipino. Paano ho natin nasabi yan? PH Update, ba't mo naman dinadama yung sambayan ng Pilipino dito? Siguro kung ako lang magsasabi noon, huwag kayong maniwala. Pero pagka ang nagbalita na sa atin yan, yung mga kababayan natin na nasa social media, ibang usapan na yan. Diba? Ibang usapan na pagka yung ating mga kababayan nang nagsalita na. Ito, tingnan ho natin. Halimbawa na lang ito, Office of Senator Alan Peter Kumpanyero Cayetano. Ito yung siguro kontrolado pa ho nitong si SP Cayetano, itong page na to noong mga panahon na yun. Kasi ngayong mga panahon na to, ang dating parang kontrolado na ho ng paksyon ng Malacanang itong FB page na to. Ito ho ang mga dyan, mga reaksyon. Importante kasi yan di ba? Importante kasi yung reaksyon ng sambayan ng Pilipino pagdating sa social media. Kung inyong mapapansin, meron huyang yung reacts ba? Kasi yan kumbaga kahit gaano pa karaming trolls, hindi mo basta-basta matatabunan kung ano ang totoong sentimiento ng sambayanan. Tama mali? Hindi ho yan pwedeng tabunan, hindi ho pwedeng hindi pwedeng lokohin yan. Dito, nakakuha ng 1.7, dalawa lang. Yung dalawa lang na unang mga numero, itong heart tsaka yung
Itong dalawa lang na numero na to, importante. Hayaan nyo na yung laps. Walang kwenta yan. Lagi yung dalawang numero lang ho titignan natin. Okay? Lipat ho tayo ngayon dito. Ito ho, mga kababayan. Noong June 5, ito ho siguro nakuha na ng control nitong si Wing Gatchalian ang FB page na to. Ngayon, ito ho yung mga post. Ito ho, noong si Wing Gatchalian na ang mag-umpisang mag-post dyan sa na yan. Okay? Tingnan nyo ho to. Unang numero lang ha. Karamihan ho puro lap react 3.2 thousand 3,200 lap react. Kasunod ho ng angry react. Angry react 664 ho. Yung panghuli yan yun yung pangatlo. Kasi dalawa lang yan yes or no, true or false. Yun lang nararamdaman natin. Yan mga tamad yan, yung like na yan, yung tipong hindi nila alam kung ano pipiliin nila. Mga tamad yan. Next. Eto na ho. Ito na ho yung punto na i-aanunsyo na nitong si Erwin Tulfo yung kanyang gagawing hearing. Hearing daw Blue Ribbon hindi naman pala hearing ang nangyari. Consultative meeting. Ito ho. Diyan ho bibili. Meron pang comment itong si personor ka talaga. Lagi ka na lang ganyan. Lagi na lang ikaw nauuna. Kikichu ho mga kababayan. Lagi siyang una. Basta may aksyon. Yung ali na yan laging anak na Petrang Garapata. Hindi ka talaga pwedeng mahuli madam. Wala yan random yan hindi ko yan, hindi ko inuna yan. 11 hours ago, ikaw pinakauna. Pambihira gaano ho ba karami? Ito yan. Ito ho, ganyan ho katindi. Ganyan ho ang pagtanggap ng sambayan ng Pilipino pagka nagsasalita ang paksyon ng Malacanang dyan sa Senado. Dyan lang ho sa partikular na post na yan kung saan inanunsyo nila na magkakaroon ng hearing ang Blue Ribbon sa pangunguna nitong si chairperson daw Erwin Tulfo. Ito ho ang pagtanggap ng ating mga kababayan dyan. Yung 2.7, yan na ho sagad ng kanilang mga trolls. Yan yung 2.7 na yan ho ang trolls na yan. Trolls na yan. Ganyan karami yung trolls na. Pero sinasabi ko sa inyo dito mga kababayan, kung makakapag-hire sila ng trolls, marami na 500 trolls dyan. Hindi na ho pwedeng sumobra dyan. Okay? Hindi na ho pwedeng sumobra yan sa 5,000 trolls o 3,000 trolls. Napakarami na ho nun. Mahirap nang manduhin. Mga 1,000 trolls nga lang. Hirap nang manduhin yan. What more? Yung 5,000 trolls. Kaya ang sinasabi ho natin dito, itong mga itong mga lap reacts na to na umabot sa 136,000 katao ang nag-react. Dito sa pag-aanunsyo na to ni Erwin Tulfo na magkakaroon siya ng ano ba to? Blue Ribbon nga June 8 kanina alas 9 yan ho umabot ng 136,000 reacts at puro lap reacts. Ha. Bakit ha? Kasi alam na sambayan ng Pilipino na hindi kayo alihitimo. Alam na sambayan ng Pilipino na inagaw nyo lamang ang kapangyarihan dito kay Senator Rodante Marcoleta at dito kay Senate President Alan yung SP hindi pa pala nila binakante. Kaya pinagre-resign siya. Kaya gulo-gulo script nila Yung isa lihitimo, yung isa hindi lihitimo, yung isa mag-resign ka na. Ano ba talaga mga kuys? Mga walang niya kayo yan Ito. Di ba? Lipat ho tayo. Dito na ho tayo sa actual Actual na ho ito. Actual na hearing kanina dyan sa Senado. Paano yan tinanggap na sambayan ng Pilipino? Wala na si Kipi Chokala ko. Ikaw pa rin muna, Madam Kipi. Ibay mo naman. Pambihira, ikaw na lahat. Hindi mo na kami pinauna. Eto ho. Paano tinanggap na sambayan ng Pilipino? Mula sa pag-aanunsyo hanggang sa pagsasagawa ng hearing. Eto ho siya mga kababayan. Di na ako magre-react. Dadagdag pa ba ako dyan? Di ba? Ayan ho. 46,000 katao ang nagsabing ha, mga peke kayo. Ha, ipagtanggol nyo ang Malacanang. Parang naririnig ko na yung ha, kung anong ibig sabihin niya ng ating mga kababayan. Di ba? Mga walang niya kayo, ha lang ng ha. Di ba? Frustration Kahit anong i-post nyo, ha lang kami. Mga walang niya kayo, ha, walang hupay na ha. Pero yung heart at saka yung like reacts, talaga namang very consistent. Ibig sabihin, talagang troll farms ang gumagana dyan. Kung inyong sisiyasatin, kung sino yung mga naka-heart at naka-like dyan, tignan nyo yung live ng PCO, sila din ho yan. Kaya alam nating puro mga trolls yan, okay? Next,
So naman PH, ba't puro ano naman? Ba't puro kayo na ano lang naman ang pinapakita mo? Hindi dapat ganun. Dapat ipakita natin lahat. O ito. Ito na ho yung kay SP Cayetano. Ito ho yung live niya kanina. O, ay, napanood nyo na ho yan. Ginawa natin na reaction video yan. O sinong naunang, merong pinakaunang comment dyan? Sino ba yan? O hindi ho tayo yan ha. Jay Suarez. Jay Suarez Padilla learning the law. Aba, parang si JJ Suarez siguro to. O, tingnan ho natin. O, ito ano ho ito, ika nga, press konto ni SP. O, tingnan natin kung paano tinanggap ng sambayan ng Pilipino. Anak ng Veteran Garapata, sinasabi ko sa inyo. Di ba? From heart, yung mga trolls na from heart naging ha-ha. Masyadong obvious, 1.8K. Kung ilan yung heart kanina, ganun karami haha. Anong ibig sabihin? Mga trolls yan. Gano'n karami yung lehitimo na mga kababayan natin ang nakialam dito? Ganyan ho karami. Heart. Yun no, sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Huwag kayong magpapadala sa naratibo ng mainstream media. Lagi nyo hong siyasatin yung mga, ika nga, wala tayong pakialam. Mapa ABS, mapa News 5, mapa GMA, wala tayong bakit? Sa mainstream media, siguro mababaluktot nila naratibo. Pero kahit pansinin nyo ho, yung mga comment section ng mga malalaking pahayagan na yan, namamayagpag pa rin ang boses ng sambayanan. Kahit napaborable na yung kanilang ibinabalita sa Malacanang, makikita ho natin sa pulso ng sambayanan, hindi ho natin nakikita doon kung ano ang nararamdaman ng mga nagkukomento sa mga video na yan. Oo, dito na tayo PH, dami mo segue, dami mo sinabi. Walang niya ka talaga PH. Ang tibay mo, puta ka na kay Erwin Tulfo. Naano ka na, masyado ka nang malaming nalalaman. Langya ka, PH. Wait lang ha. Eto, panoorin natin. I am with my lawyer, Attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave moral defamation in relation to cybercrime. Oo, matindi Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Bulontate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So ako hindi ko nakikitang trafficking. Talagang kung sakali man totoo yun ha, meron lang talagang pagka-loverboy itong ating senador. Kaso hindi kami magkaparehas ng hilig di ba? Kaya para sa akin, kung sakali man totoo sinasabi ng mga Marines, iba yung hilig ni Sean Erwin. Ako, tayo ho kasi hilig lang ho natin manood ng pelikula, yun. Maglakad-lakad. Sumipol-sipol. Ganon lang. Pero para pumili doon sa mga makikita kong chicks, di pwede. Mahal ko pa naman ho buhay ko, di ba? Mahal ko pa buhay ko, hindi ko pwede yun. Yung tipong pag may... trip ko yan. Hindi kita trip, ganon. Ay, baba, kung gusto nyo pa kung may PH update, encourage nyo ako PH, huwag mong gagawin yan kung mahal mo pa buhay. Mahirap na, tsaka ano ho yan, kasalanan sa Panginoon Diyos. Ika nga, kung meron ka ng, binigyan ka na ng kapareha, ng Diyos na lumikha, yun ang alagaan mo. May dahilan kung bakit ka napunta dyan sa kapartner mo na yan. Ika nga till death do us part. Sa kahirapan at sa kasaganaan. Diba? Sa sakit at sickness and in health. Diba? Hindi yun natin pwedeng gawin yan. Ano ho yan? Hindi maganda yan. Bad. Kaya kayo yung mga na-OFW, mga lalaki dyan tigilan nyo, kalandian nyo dyan. Hindi kayo nagpunta dyan para lumandi. O nanonood kayo kay PH Update pero hindi ganyan si PH Update. Huwag kayong magpakapakboy dyan sa ibang bansa. Nagpunta kayo para maghanap buhay, okay? Tigilan nyo yan. Kamahawa kayo dun sa mga iniwan nyo. Ngayon, kung binata kayo, gusto magpakapakboy dyan, by all means, walang problema yan. Okay? Pero kung nasa tahimik na kayo, huwag na kayo lumagay sa magulo. Yan. Daulo.
hindi na ho natin pinalagpas dahil Huwag palampasin. kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi kasinungalingan Oo. na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So, ayan na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito yung una. I mean, hindi po kami dahil wala naman ho talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami na padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So talaga makikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations. So baka po kayo ay ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo. Wala akong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Wing Gatchalian. Umayag naman po at umayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin. Or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang hindi na ho tayo natapos-tapos. Pero kasi Kasi nasa laya pa yung mga mastermind, kaya hindi tayo matapos-tapos. Hindi matatapos yan hanggat hindi nakukulong yung mga mastermind, okay? Ayan na sigurado ko sa iyo, Senator Erwin Tulfo. Kung inaakala nyo na maghihiring kayo, magaganito ganyan kayo, matatapos na itong usapin na to, nagkakamali ho kayo. Malayo pa tayo sa katotohanan hanggat hindi natukukulong ang mastermind. Kahit yung tipong ang dating parang grabe, ang tagal naman yan, tapusin nyo na yan. Parang ganun no? Hindi ho tayo matatapos dito sa usapin na to hanggat hindi nakukulong yung mastermind. Ayun mga daming tinamaan daming tinamaan mga pakboy Sabihin ko sa inyo, kasakit pa kayo, tigilan nyo yan. Di maganda yan, sabihin ko sa inyo. Abroad kayo tapos pambihira. file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa at mayroon pa po mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kaagad at ipinapasa niya po sa Sandigan Bayan. Sen, ka-clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingin lang sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala akong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Nakausap daw kayo ni Bali. Oo, mag-i-inhibit pala itong si Sen Erwin. No? Anyway, kung mag-i-inhibit ka, edi maganda yan para sa'yo. Di ba? O, balakwan natin si Idol Erwin. Siguro yan, patron nyo. Para na sa mga OFW mahihilig. Patron no? Pambihira. Nangya kayo. Tigilan nyo yan, di maganda yan. Magbagong buhay na kayo. Okay? Wala kayong mapapala dyan. Ginugulo nyo lang kung buhay nyo tahimik na. Meron kayong pamilya sa Pilipinas. Nagpunta kayo dyan para maghanap buhay. Ba't ko ba kayo pinakikialaman? Gawin nyo gusto nyo. Hindi, pero hindi yan nakasalig doon sa inyong sumpaan nung kayo mag-asawa. Hindi yung maganda. Nagsumpaan kayo sa harap ng dambana. Tapos, naburyong ka lang ng konti, bumigay ka agad yung katawan lupa mo. Nanalangin ka, Brad. Kailangan mo yan. Punta tayo dito, Giselle Margoleta. So, ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, di nga lang ako nakarating. Dahil nga, alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, di nga lang ako nakarating. Dahil nga dito ako Sa nagpunta. programa tayo. Yan. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas silang notice sa araw na to sapagkat 3 days matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. So meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na.
Ganun po. Ipupus nyo ba yung kaya no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Ipupus pa rin namin yun kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka silang pinatawag mo, ayaw Ayun na po, nilang nandun pumunta, sa- di ba? Oho. Pagka silang ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. Oo. At teka lang, ano pala nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala Oo naman nga ako pala, doon oo nga pala, mamaya, pag-report din natin si Maro. Ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon pero akala namin tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing. Pero nag-adjourn ng maaga sapagkat... Ano bang oras nag-adjourn? Anong oras ba? Mga alas 10, alas 11? Alam nila mga kasi ganun. umaabot naman yun ng alas 2 ng hapon Hanggang maghapon po yung usually ang Nung hearing. umabot kami yata, mag-aalas 3 na Opo, magsisimula nitong programa to nung natapos po kayo Kaya nga. Oho. Pero ang ibig ko sabihin, akala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Umarap kayo. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw na nilang papasukin sa session hall Aba. at sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oho, kasi daw yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po siya ng magandang kadahilanan kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Yo. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, ewan ko lang kung ano masasabi niyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila Yun ang usurpation of authority. Ayun. Di ba? Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen. Baka nagkamali siya ng date. Nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. Yeah. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Atty. Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang 2 o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, Ano ba? opo. 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba'y tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo Oho. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. Ngayon, kaya Huwag ka makikita tawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga kolong sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-marine. Sa mga meron akong nabasang comment hindi lang ho sa SMNI. Kung sakaling meron ding hong mga galaw itong Net25, mga relief operation, donation, yan hong dalawang network na yan. Yan ho talagang ating mga mapagkakatiwalaan. Okay? Kung gusto nyo mag-donate dyan, yan talaga legit yung mga yan. Net25, okay? SMNI. Diyan lang ho
Sa mainstream media, hindi ho. Baka ano lang, donate lang yung mga, hindi naman talaga napupunta sa mga beneficiaryo yung mga binibigay nyo. Okay? Hindi kagaya nitong Net25 kasi alam naman ho natin kung ano ho talaga yung kanino yan at sino may control dyan, di ba? Kung sino nagpapatakbo, di ba? Kahit walang lindol, talagang tumutulong ho ang mga kababayan nating member ng INC pagka mayroong mga ganyang klaseng sakuna. Kaya kung gusto niyo ho ng lehitimo at talagang sincero, kung gusto niyo tumulong sa mga kababayan natin na mga naapektuhan ng lindol, SMNI Net25 110%. Pupunta ho yan sa mga beneficiaryo. Pupunta ho yan sa mga gusto nyong tulungan. Especially yung mga pakboy natin. Yung mga OFW. No? 110%. Mapupunta ho yan sa mga gusto nyong mapagbigyan. Mapagkakatiwalaan pagdating sa pera. Yan ang importante. Di ba? Yan importante. Net25 at SMNI. Kung gusto nyo hong magpadala, hindi nyo alam kung paanong kaparaanan, talagang gusto nyo tumulong, marami hong kaparaanan. Punta lang ho kayo dyan sa Net25 at SMNI. Alin sa dalawa na yan, hindi ho kayo magkakamali. Or ex-soldiers. Kung hindi, Pero pagka nagbigay kayo doon sa mga taga-mainstream media, yung mga bayarang media, nako, baka foundation yung mga yan. Hindi naman pala napupunta doon sa mga gusto nyo pagbigyan. Napupunta doon sa mga bonus ng kanilang mga executive, yung mga binibigay yung donasyon. tinatawag silang, ngayon makikita mo, Ex-bodyguards na. may nakalagay, Ang ex, tawag. mga bodyguards, bagmen, Maleta man. Cargador, maleta Cargador. man. Opo. Sa mga kapatid, ang media, ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Opo. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Opo. Yun pala Sa mga napakita kapatid, sa TV. yung media, Oh. ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, Ano? ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila, parang may pag-aaglahi na eh. Kanina narinig ko sa mismo, doon sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, opo. Oh. Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor siya halimbawa, no? Nag-tutor ka Yan, halimbawa. oh. Pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. O kaya Ayan, kung opo. ano man. Sapagat may kakayahan pa naman eh. Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Oho. Nakasangkot ka ron. So yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Opo. Katulad ditong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nagalay ng buhay nila. Oho. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundi na. walang pagkukondena. Opo. Oh. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. Oho. At mga iba pang mga pasilid na pag-aari nila. Oho. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami noong June 4, ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Oho. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Oho. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero litrato release. lang. Ang tawag doon Kuya Benny, photo release, no? Photo release na lang. Photo release. Photo ops. Oh. So, may photo release Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang storyang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila. Samantalang, hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces,
mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa magtrabaho. Ay, malakas pa po yun. Oo. Pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun, Opo. maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Oo. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Aha. Na nung magpasa sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At tumukundi na pa ng sa kanilang masamang sitwasyon. sitwasyon. Oo. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, Oo. paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag Yan. ang totoong nangyayari sa ating bansa? Nako. Kapag yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Oo. Yung nagdadala, ang kinundihan mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung mas masama ang ginawa kung sakasakali? Yung nautusan lang na magdala, Aha. dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang Trabaho, kaya sila obligasyon. sumusweldo. Yes po, oo naman. Bakit yung tagadala? Oo. Ba't yung pinagdadalhan At saka yung ng nag-utos. sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Oo nga, no? Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives. Pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Nako, magagalit po yun, Sen. Oo, Away yun. pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Oo. O bigyan natin, ano yun, tingnan ninyo, balansihin natin. Opo. Balansihin natin. Oo. Tsak yun, siyempre, hindi pa, magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon ang standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, oo. Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? No. Ang O yung mas nakagawa- nagdadala. Yun nga, yung nagdadala, Ay, yun ang kinundi na eh. ang kinundi na yung nagdadala, yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya Wala man pala, lang sinabi. Sen, kanina, nang nagsimula, nung na-ambush interview si Atty. Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayaw Akala pa ko nga ba- sabihin nga na bayani. Oh, yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Oo. Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Oo. Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi kabayanihan? Aha. Sabi pa naman ng mga sundalo daw nagtrabaho lang kami, gusto namin ng marangal na hanap buhay Tapos tong gate pala inutusan kami na inutusan masama pa pala. Kaya nga hindi Ang rin ginawa nila nakaya Hindi na rin nila nakaya Oo. Mabigat po yung pangyayaring ito. Pagkatapos sasabihin pa sila na binigyan lang sila Oo. ng ganitong kalaking pera. Nanggaling ka mismo sa NBI director. Ayun na nga po, oo. O sige, palagay natin. Palagay lang ito, Jen. Opo. Pinagbibigyan daw ng tigli 5 milyon Opo, ibang yung isang 18 sundalo. ex-soldiers. Aha. Ito, lohika na naman ito, mga kababayan. Kailangan mabilis po kayo. Lohika lang ito. Aha. Yun po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Ayun. Kakayanin ba kaya bang talunin ni Mike Defensor kung ang pag-uusapan lang ay, sige. Halimbawa, sabi ni Mike, bibigyan ko kayo ng tigli 5 milyon. Gumawa kayo ng ano? Ng statement. Ng statement. Opo. O
yung nabanggit na mga statement, wala ba silang kakayahan na mag-offer din ng 10 higit o higit pa? Mas higit pa ang kaya-kaya ibigay mo Dahil sa nun. dami ng maleta. Lohika lang, lohika. Lohika Huwag lang. na po natin ibase sa mga sitas ng mga kung ano-ano, mga jurisprudence, mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Lohika lang. Oho. Hindi nila kayang tapatan yon, yung maleta na yon. Nako. Oho. Higit pa doon ang kaya nilang gawin. Kaya sir, no? nga eh. Oho. Nako. At saka, Kawawa naman sila kaya natin binabanggit ito. Sa aking palagay, nagkusa sila, dala na rin siguro nung kanilang kagustuhan na ibawi ang taong bayan. Naisip din nila masasapanganib sila. Kagaya ngayon, itong kalagayan nila ngayon, maaari silang makulong lahat na kung ano yung ginawa kay Gutesa, Totoo po. yun din ang gagawin. May president na ito Oho. Pero kahit ganun, nasasalamin nila na malalagay sila sa katakot-takot na problemang legal at kung iba ay pananakot at lahat na. Pero nagpasya pa rin na gawin nila ito Oho. Pagkatapos, makikiusap ang armed forces, huwag nyo nang tawagin na ex-marines. Mabigat yun, ano? Di ba? Oho. Dapat nga, pinulteksyon. O kaya naman, ako kung ako statement doon, Kuya Benny, no, Sen, yung mga kababayan natin dyan, huwag yun ang kuning bodyguard. Diba? Siguro, yung mga dating sundalo, kung gusto talaga nila. Diba? Pero ang ibig ko lang sabihin, para bumalanse naman, dahil sa lohik ang pinag-uusapan natin, yung nagdadala, ayaw na nilang ipatawag ng ganon. Opo. Paano yung pinagdalhan? Honorable po yun. Hindi ba mas masahol yung mga yon? Yun na nga, yun na nga. Bakit wala man lang magkusa naman? Doon sa ahensyang kinabibilangan naman itong mga pinagdalhan na ito. Alam naman ninyo kung sino-sino kayo. Oo. Bakit nagpapatawag pa kayo ng ganyan? Di ba pwedeng palitan na rin yun, Kuya Benny? Pero ang sa atin, ang benefit of the doubt natin dito, no? Ayaw nila ipatawag na dating sundalo, dating marinito, para lang maiwasan na kumulo. Aha. Nakumulo yung dugo ng ating mga kasundaluhan. Dahil nga naman Makati sa pandinig nila na dating Marines involved sa ganyan at dating Marines yung nagdi-deliver pa ng pera. Aha. Di ba? So, of course, protection din yan para sa seguridad ng bansa na wag natin babanggitin yung Marines. Wag. Ano na lang. Pero hindi natin may tatalikod Hindi mo matatatwa na talagang dating sundalo yan. Kaya Dating nga, Marine yan. Bakit mo itatatawa yun? Lalo na nagpasya nga sila na magsakripisyo kahit alam nilang malalagay sila sa alanganin dyan. Yung nangyari kay Gutesa, higit pa dyan ang mangyayari sa kanila. Pero nagpasya pa rin sila. Alang-alang sa kagustuhan nila na maayos natin ang problemang ito. Na ito naman ang talagang inaharangan. At dapat nila talagang harangan siguro dahil ayaw nila talagang makita at makilala kung sino-sino sila. Nako. Sen, bago lang ho tayo magtapos, ihapahayag ko lang ito, may kinalaman po sa nangyaring lindol. Ipinag-utos na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang suspension sa lahat ng klase sa antas na si Lobel Bugarin at Joy Bugarin at mga apong si Felix Sac Bugarin. Happy viewing po sa mga nanonood mula po sa INC Secretariat Office. Ay, maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. Ang Kaed Pelayo pala, nag-text din sa atin, Kaed, magandang hapon po sa inyo. Kasama daw po ang Ka Oliver de la Cruz at ganoon din po ang Ka Fred at mga kalihim. Yan. Kaedpel, magandang hapon po. Maraming po salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Kuya Benny, may mga babatiin ka rin dyan. Yes, bumabati rin si Direk June Selbido. Si Jano Selbido, no? At sinasabi niyang ang linaw ng paliwanag ni Malinaw. Senator Marcoleta. Wala nang mas Si Aida linaw pa Flora dyan. nanonood din sa atin. And of course, yung mga kasama natin sa Lions Club. Ayan. Yan. Ka Norbert Del Rosario ng Quezon City, mamalagi sanang matapang at matatag, Senador Rodante Marcoleta. Ay, dati na po matapang at matatag. Yan. May pahabol pa po. Pasensya na kayo. Parang yan, yung bumabating si Banat Bay. Naku, yan. Si Banat Matapang din. Ganon, nanonood pa kayo sa atin. Kinukumusta niya si Senator Marcoleta. Namimiss ka na raw niya. Yan. At saka si PH Update Sen, Siyempre. Yan, lagi din po nakasubaybay sa atin. Meron akong gustong batiin si Badong Aratiles. Naku, si Boss Badong. Si Boss Badong. Idol yan, si Boss Badong.
Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin. Tapos na pala itong kala ko meron pa. Meron pa ba susunod dito? Mega love shoutout. Kailan tatawa kayo? Diyan po sa bahagi ng Mega love shoutout na ho pala ito. Maraming salamat kay Senator Rodante Marcoleta dyan sa Net25. Isa sa mga pagkakatiwalaang network ko yan ngayong mga panahon na to. Dahil karamihan ng mga nasa mainstream media puro basura ang kanilang mga binabalita. Diba? Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.